Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa puso ng Bonifacio Global City kasama si Alexa? Isang bagong simula ang magdadala sa kanya sa isang kondo kung saan ang nakaraan ay hindi basta-basta nagpapaalam. Sa kanyang pagtuklas, ang mga bulong at kaluskos sa dilim ay magiging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Huwag palampasin ang misteryo ng mga pangyayaring mag-uugnay sa kanya sa isang nakatagong katotohanan at magtatanong tayo hanggang saan ang kaya mong harapin para sa kapayapaan. Sa isang tahimik na sulok ng ospital nakaupo si Alexa, hawak ang isang bagong kwaderno at panulat na bigay ni Dr. Soriano, isang veteranong neurologist. Inirekomenda ito para maging diary niya, isang susi sa pagbabalik ng mga alaalang ninakaw ng isang malagim na aksidente. Lumipat si Alexa sa isang makabagong condo unit sa Bonifacio Global City, kung saan ang tanawin ng mga nagtataasang gusali at ang ingay ng syudad ay isang malaking pagbabago mula sa dati niyang tahimik na buhay sa probinsya. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, nadiskubre niya ang isang lumang artikulo na nakadikit sa ref, nagbabalita ng brutal na pagpatay kina Cristina at Marco na naganap sa mismong lugar na tinatawag niya ngayong tahanan. Sa kanyang unang gabi, habang nakatambay sa balkonahe, isang malamig na simoy ng hangin ang nagdala ng mahinang bulong na tila nanggagaling sa kawalan. Ito ang nag-udyok kay Alexa na isulat ang kanyang unang diary entry, isang mahiwagang karanasan sa kanyang bagong simula. Ano kaya ang misteryo na bumabalot sa kanyang bagong tahanan at paano ito magpapabago sa tahimik niyang mundo? Isang mapanglaw na gabi, habang si Alexa ay nagbabasa ng libro sa kanyang sala, nakarinig siya ng kaluskos at mga kalabog mula sa ibaba. Tila may kung anong nilalang ang gumagalaw sa basement ng kondo. Hindi niya mapigilan ang sarili at dala ng kuryosidad. Kinuha niya ang kanyang flashlight at naglakad patungo sa kadiliman ng basement, kung saan ang mga ilaw ay kumikindat-kindat at ang mga anino ay tila buhay na sumasayaw sa mga pader. Walang nakita si Alexa sa kanyang paghahanap at bumalik siyang puno ng pagtataka at kaba. Hindi na niya matiis ang misteryo, kaya naman tinawagan niya si Kuya Jomar, isang sikat na psychic, upang humingi ng tulong. Pagdating ni Kuya Jomar, agad nitong naramdaman ang isang malakas na espiritual na enerhiya sa paligid ng hagdanan ng basement. Magkasama nilang sinimulang halukayin ang lugar para sa mga palatandaan ng kababalaghan. Ang kanilang paghahanap ay magbubunyag ng mga bagay na hindi inaasahan. Paano haharapin ni Alexa ang mga revelasyon na ito at ano ang magiging epekto nito sa kanyang paghahanap ng katotohanan? Ang bawat hakbang ay tila papalapit sa isang nakakatakot na katotohanan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, hindi na normal ang tulog ni Alexa. Gabi-gabi, parang may sariling isip ang mga gamit sa bahay niya. Mga baso na kumakalansing, mga libro na parang hinahampas ng hangin, at ang pinaka-nakakakilabot, ang mahinang bulong ng isang babae, Alexa, na tila nagmumula sa kung saan. Isang gabi, habang papunta siya sa kanyang kwarto, dumaan siya sa mahabang pasilyo ng kondo. Sa dulo nito, may nakita siyang babae, malungkot ang mukha, nakatayo at nakatingin sa kanya. Si Lorraine, ang multong hindi matahimik. Tumitig si Alexa at bago pa siya makapagsalita, naglaho si Lorraine na parang bula sa dilim. Hindi nagpatalo si Alexa. Kahit nanginginig, nagtayo siya ng altar sa sala, nilagyan ng mga kandila at larawan ni Lorraine. Para sa iyo to, Lorraine. Sana makapagpahinga ka na. Bulong niya sa hangin. Umaasang ito ang magbibigay kapayapaan sa kaluluwa ni Lorraine. Isang madilim na gabi, kasabay ng malakas na ulan at kulog, biglang nagising si Alexa. Ang kwarto niya sobrang lamig na parang nagyayelo.
at doon niya nakita si Lorraine dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Ang mga mata nito'y basa ng luha at sakit. "Tulungan mo ako," mahina nitong sabi. Hindi maipaliwanag ni Alexa ang takot na bumalot sa kanya. Ano nga ba ang totoo? Kaya sa muling pagkikita nila ni Dr. Soriano, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. "Doc, hindi ko na alam kung ano ang totoo at hindi," sabi niya. Pero si Dr. Soriano, kalmado lang. "Alexa, baka naman kasi epekto lang yan ng injury mo sa ulo. Hallucinations. Baka iyan ang dahilan." Pero kahit anong paliwanag, hindi mawala ang takot ni Alexa. Isang umaga paggising niya, magulo ang sala, parang binagyo. Ang mga upuan, hindi na sa dati nilang pwesto. At ang mga kortina, parang may naglaro ng taguan. Hindi na niya kinaya. Kailangan niyang umalis. Kahit pansamantala lang. Dali-dali siyang nag-empake at nag-check-in sa isang hotel malapit sa BGC. Habang ang kondo niya nilalabanan ang mga anay na sinasabing sanhi ng mga ingay. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Alexa sa kanyang pagtakas? Ang mga sagot ba sa kanyang mga tanong ay matatagpuan niya sa hotel na kanyang tinutuluyan o lalo lang siyang maliligaw sa misteryo na bumabalot sa kanyang condo unit? Sa kanyang pagbabalik sa condo, bit-bit ni Alexa ang pag-asang tapos na ang mga gabi-gabing bangungot. Pero sa isang iglap, parang pelikulang horror, nagulantang siya nang makita ang isang bangkay na nakatago sa ilalim ng hagdanan ng basement. Tila ba si Lorraine, ang espiritong matagal na niyang kasama sa kondo, ang nagdala sa kanya doon sa pamamagitan ng isang hindi maipaliwanag na puwersang espiritual. Para bang sinasabi ni Lorraine, "Tingnan mo, may hindi ka pa alam." Nanginginig at hindi makapaniwala, agad na pinindot ni Alexa ang numero ng mga pulis sa kanyang cellphone. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad at sinimulan ang malawakang investigasyon. Nang matapos ang pagsusuri, lumabas sa kanilang findings na sariwa pa ang bangkay, kamakailan lang ito namatay. Lalo itong nagpalito kay Alexa. Paano nangyari to? Tanong niya sa sarili. Akala ko ba matagal nang patay si Lorraine? Habang pinipilit niyang i-connecta ang mga dots, isang bagong tanong ang sumulpot sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay na kalikasan ng kanyang mga nakakatakot na karanasan? Ang mga susunod na araw ay magiging isang malaking palaisipan para kay Alexa. Nang mabunyag na ang bangkay ay sa isang nawawalang delivery boy na nagtatrabaho para sa isang kilalang online shopping platform, hindi mapigilan ni Alexa ang magtaka. Nakaupo siya sa kanyang sala, napapalibutan ng mga larawan at clippings ng mga taong naging bahagi ng misteryo ng kanyang kondo. Si Lorraine ba talaga yung nagpakita sa akin o may iba pang mga puwersa ang naglalaro sa aking isipan? Bulong niya sa kanyang sarili habang patuloy na lumalalim ang gabi. Sa huling eksena, makikita si Alexa na tila ba may hinahanap pa rin. Nagtutulak siya ng kariton sa palengke, bumibili ng mga kandila at bulaklak para sa altar ni Lorraine. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-asang makakamit niya ang kapayapaan, hindi lang para sa espiritu ni Lorraine, kundi pati na rin para sa kanyang sariling kaluluwa. Isang kaluluwang ngayon ay hindi na mawawalay pa sa misteryosong mundo ng BGC, isang mundo na puno ng mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Ano kaya ang susunod na kabanata sa buhay ni Alexa sa lugar na ito? Sa huli natutunan ni Alexa na ang mga nakaraan ay may kakayahang bumalik at kumatok sa pinto ng kasalukuyan. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod na pagtulog mo, may bumulong din sa iyo ng tulungan mo ako. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, at mag-ingat sa mga aninong gumagalaw sa dilim ng inyong mga kwarto.